was the site of the infamous massacre of 400 Pampangos who fought against the Dutch invader on June 23, 1647. This town witnessed the courage and heroism of our countrymen who resisted against the Spaniards, the Dutch, the Americans, and the Japanese colonizers. The name Abukay was coined from Abu Kinaykay, which means digging debris of fire. According to legend, a Spaniard came to this town and asking for its name. So it so happened that his arrival coincided with the just extinguished big fire that burned and destroyed quite a number of houses in the place. And so the people were busy digging the remains from the ashes. Digging or shoveling, Kinaykay in local dialect. So when the Spaniard asked for the name of the place, the residents replied, Abu Kinaykay, thinking that this Spaniard was asking what they were doing. From then on, this town was called that way, and later on to Abukay. Tulad ng nakaraan, interesting din ang kumispat at kainan ng mga reporter. Kaya tara na, ating alamin ang bawat barangay. Sama-sama nating alamin ang kanilang mga pinagmamalaking istorya. Halika na at tuklasin natin ang mga tourist spot na dapat mong puntahan kung ikaw ay mapapuntahan dito sa Abukay. Hindi rin ko pakulik ang mga kainan na dito mo na matatagpuan. Tara, samahan niyo kami diskubrihin ang Abukay. Unahin natin ang St. Dominic Parish Church. Alam niyo ba na isa ito sa pangatlong pinakamatandang simbahan sa Pilipinas? Itinatag ito noong 1588 at maraming kalamidad na itong nasaksihan tulad ng lindol, bagyo at digmaan pandaigdig. Isa sa nasaksihan ng simbahan ang massacre na naganap during Dutch invasion. Ang simbahang ito ang naging lugar sa isa sa pinakamaagang printing press sa Pilipinas. Noon, wala pang teknolohiya para sa mass production ng libro. Ang meron pa lamang ay ang printing press. Dito nakilala si Tomas Pipin bilang Prince of Filipino Printers. Ang kanyang kaalaman sa printing ay nanggaling sa kanyang guro na si Father Blancas. Ang printing press ay galing sa Binondo, Manila at inilipat ni Father Blancas noong taong 1608 sa Abukay, Patay. At noong 1609 naman ay naging estudyante at empleyado niya si Tomas Pipin. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na patron na si Santo Domingo de Guzman tuwing Agosto 8. Nagkakaroon ng misa mula umaga hanggang hapon at prosesyon na iniikot ang buong Abukay sa oras na alas 6 ng gabi. Tayo ay nasa harapan ni San Juan de Tomas Pipin, ating kilalanin at tinaguro ang Prince of Filipino Printer. Si Tomas Pipin ay pinanganak noong 1580 sa mabatang Abukay, Bataan. Ang kanyang pagkamatay noong 1646 ay walang kasiguraduhan dahil sa pag-usok ng Dutch looters sa kanyang tira at pagsunog ng kanyang mga pribadong documents. Kanyang isinulat at nilabad ang librong kanyang pinamagatang librong pag-aaralan ng mga Tagalog ng wikang Kastila upang makatulong maunawaan ng mga Pilipino ang wikang Kastila. Taong 1637 na kanyang isinapubliko ang Successos Philips or Fortunate Events sa English. Upang mabigyan parangal ang ambag na naibigay ni Tomas Pipin sa kanya, sinunod ang pinakamalaking elementarya sa Abukay, ang Tomas Pipin Memorial Elementary School. Ito ay tinayo noong 1933 at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paghahandog ng karunungan. Ito ay matatagpuan sa Barangay Gabon, Abukay, Bataan. Pumunta naman tayo sa pinakaunang third level education school dito
sa ating lungsod ng Colegio de San Juan Digital na matatagpuan along the Dominican Avenue sa kabundukan ng Sitio Hacienda na siyang sakop naman ng Barangay Gabon. Itinatag ito noong taong 2000. Alam niyo ba na dito rin sa Abukay matatagpuan ang biggest IMC Church sa Bataan? Binuksan ito noong September 30, 2022. Ito ay may kapasidad na mag-okupa ng 1,200 katao. Isa sa pinagmamalaki ng bayan ng Mabatang ang kanilang mga produktong gawa sa kamay tulad ng walis, pumaypay at bag. Kanilang ipinagdiriwang ang mga yaring walis sa pagpaparada nito. Ang tradisyon na ito ay tinatawag na Palislasa Festival. Upang magpasalamat kay St. Antonino Florence, nagkakaroon ng Thanksgiving Mass at ito ay sinusundan ng street dance. Ang mga kasuotan ng mga mananayaw ay yari sa lasa na siyang ginagamit sa pagkagawa ng walis. Ito ay ginaganap tuwing buwan ng September. Pangingisda ang pangunahing hanapbuhay ng mga taga-Abukay sapagkat sila ay sagat. Isa na sa institusyon na may tuturing dito sa Abukay, Bataan ang ating pupuntahan ngayong araw. Kilala sila sa pag-o-offer ng masarap na pagkain pero pasok sa budget. Kaya hindi na nakapagtaka na ito ay patok na patok sa lahat at lalong-lalo na sa mga estudyante. Kaya tara, subukan na natin ang mga pagkain ng Subburger. Kapag summer naman ang pag-uusapan, isa ito sa hindi papahuli, ang Sibul Resort. Ngayon, aakyat naman tayo at sa dulo nito makikita natin ang Maria Cannon statue. Ito ang Maria Cannon statue na itinayo noong 1978 para sa mga namatay na Japanese noong World War II.